Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan ko, my beloved countrymen. Saan man po kayong bahagi ng sulok ng mundo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ladies and gentlemen, magandang araw po sa inyong lahat. Babati lamang po ako ng Merry Christmas and Happy New Year to all. Kasi marami pong naghahanap sa akin bakit wala daw po akong Christmas message sa viewers, wala akong New Year's message. Ito na po, ginawa ko na, pero kaya ito ho ulit. Merry Christmas to you all. Happy New Year po sa inyong lahat. Okay. Ngayon tapos na po yung mga okasyon, Christmas, and then yung New Year's. Ngayong 2025, ang goal ko sa inyo, ang mga ituturo ko, ang mga i-discuss ko sa inyo, lahat pa rin ng mga problema na kinakaharap ng Pilipinas. Kung inyong matatandaan, sinabi ko sa huling mga content ko sa dating YouTube channel ko, paulit-ulit tayo, hindi ako magsasawa sa inyong maglingkod hanggang matapos ang termino ni Pangulong Marcos Jr. So ngayon, ano ba yung mga ibabahagi kong topic ngayong panahon ng 2025? Okay, iisa-isahin ko ngayon. Ang pag-uusapan natin, corruption sa gobyerno. Paano mababawasan o paano natin mabababa ang presyo ng lahat ng klase ng mga produksyon sa ating merkado o world market. Food security. Gaano kahalaga ang food security, malalaman ninyo sa mga susunod nating usapin. Ano pa ang susunod? Hindi lang corruption, hindi lang food security, geopolitical tensions, at saka ang problema sa West Philippine Sea, ang issue at matagal ng problema sa illegal na droga, ang kakulangan ang import sa bigas, lahat. Hindi, mahirap kasi isa-isahin pag dinetails ko lahat, may mga tanong, paano naman yung iba, yung traffic, paano natin masusolusyonan, ano yung maganda, paano natin mariresolba yung ibang problema. Pag-uusapan din natin yung impeachment sa mga dating Pangulo at kasalukuyang Pangulo, sa pangalawang Pangulo. Pag-uusapan natin yung impeachment case ang impeachment case kay Vice President Sara Zimmerman Duterte. Pag-uusapan din natin kung bakit nagkaroon ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. At pangalawa, hindi tayo gaya nga nung first content ko ulit, yung sinabi ko dun sa muling pagbabalik serbisyo sa bayan. Ang sinabi ko, habang ako'y nabubuhay hanggang sa aking huling hininga, gagawa ako at magsiservisyo ako sa inyo ng tapat at walang pahit na corruption. Nasa posisyon man tayo, wala, karapatan natin ang mamahayag, ilabas ang ating saloobin. Okay. At hindi lang lahat yun ang pag-uusapan natin. Yung traffic sa buong Metro Manila, hindi lang buong Metro Manila ang nakakaramdam ng traffic, buong Pilipinas ay nakakaramdam ng traffic. Gayunpaman, nananawagan pa rin ako sa lokal at national na pamahalaan na gawin ang kanilang tungkulin upang masolusyonan ang matagal ng problema sa traffic sa National Capital Region, buong Metro Manila, along the EDSA and the other parts of our country. Kasi kung titignan natin ang iba't ibang mga bansa, ang mga ASEAN countries na katulad natin, kung titignan talaga natin, napakaganda ng system nila. Meron silang subway, train, lahat meron sila. Yung pagtapon ng basura, nasa tamang tapunan, doon mo itatapon, nandun lahat.
Dito sa atin, kahit anong gawin mong pakiusap sa ibang Pilipino, hindi nakikinig kung minsan. Kasi ang isip ng iba, meron namang iba na iniisip talaga. Minsan nga, yung iba, nakikita ko, lahat ng basura tinatapon sa kalsada, sa labas. Ngayon, pag nagkaroon ng problema sa flood control, nagbara yan sa mga irrigation canal natin, wala na. Magdudulot ito ng malaking pagbaha sa buong bansa. Hindi lang sa mga karating syudad, pati yung mga katabi nating lugar, babahain din at tataas ang tubig. Nitong nagdaang 2024, grabe ang pinsala na naidulot sa agrikultura ng bagyong Karina. Ako naman ay nag-aalala doon sa tinamaan ng mga bagyong Karina. Bagamat nakabangon na sila, unti-unti na silang nakabangon, kailangan pa rin nila ng tulong mula sa pamahalaan. At pangalawa, sa usapin naman ng seguridad sa pagkain o food security, yan ang sunod nating pag-uusapan. At gagawa rin tayo ng mga hakbang, mga panawagan sa gobyerno upang mapakinggan nila ang hinaing ng mga bawat pamilyang Pilipino. Hindi lang sa traffic, bilang isang kabataang mamamahayag, wala akong sasantuhin. Kurap ka man sa gobyerno, babanggain kita. Wala akong pake kung sino ka. Ang akin, do your jobs, do your duty. Yung sinumpaan mong tungkulin, gawin nyo. Ako ay nagpapasalamat sa 2024. Gayunpaman, baunin natin ang mga naging aral sa atin ng nagdaang taong 2024. Muli, maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan ko. Muli, Merry Christmas to you all and Happy New Year po sa inyong lahat. Maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat.